Pro Max. So ayan, medyo long overdue na to. So basically today, titigan natin or sasagutin natin kung sulit pa rin ba itong Poco X8 Pro Max after months of using it. So ngayon, ginagamit ko na siya ginamit ko na siya for the past 3 to 4 months. Kung napanood nyo yung huling video ko about the Poco M8 Pro, yun yung previous phone ko. Medyo pinakita ko na tong phone na to. So, ayun. Pero bago tayo tumuloy, sana sa mga bagong manonood, kung pwede nyo akong matulungan, if you can subscribe to the channel, like the video, and even comment, kung meron kayong mga comment about this video, or kung may mga tanong kayo about the phone and other things, so please do so. Ayan. So, simulan natin. Unang-una, build quality. So, ayan. Well, for this phone, medyo malaki siya, no? I mean, it's one of the bigger phones out there. First, ikutan muna natin siya. So, meron siyang, ayan, of course, flat screen sa harapan. Ang gilid niya ay metal frame. So, if you can see, meron siyang mga antenna bands there. Ayan, antenna bands. So, yan basically yung mga signs na naka-metal frame ang isang phone. Also, ayan, dual speaker siya. Meron siya sa taas, meron siya sa ilalim. Dito sa side na to, sa kaliwa, wala. Doon sa kanan, you have the power button. And, ewan ko kung nakikita nyo, parang medyo meron siyang red na color or accent doon sa paligid ng power button. So, medyo cool lang. Ito yung kanyang volume button. So, sa likod, yung white color pa lang kinuha natin. Hindi ko sure, hindi siya mukhang glass. Or hindi siya feeling glass. So, feeling ko plastic siya or maybe some sort of carbon reinforced na back siguro tulad ng mga ginagamit nila sa iba nila mga phones tulad ng M8 Pro. Probably ganun. And meron siyang dalawang camera at yung kanyang flash. So, ayun. Meron din pala siyang IR blaster na nandito. Usually, yan dito sa taas eh. Pero sabi nila yung IR blaster niya nandito. Okay? So, ang variant pala na meron tayo ngayon is the 512GB variant. So, yan. Nakuha ko siya nung una pa lumabas, nung nag-sale pa siya nung early bird promo. So, medyo swerte tayo doon sa pricing na nakuha natin. Mamaya, i-explain natin kung bakit. Dahil sa mga recent changes na nangyayari. Lalo na sa pricing. So, quick specs lang. Ayan. 9500S ang kanyang processor. 12GB RAM siya. Dalawa. So, meron 256, meron 512. And UFS 4.1 na rin yung gamit. So, sobrang bilis. So, again, for the build quality, wala akong masasabi. Sobrang solid niya talaga. As in, talagang flagship level na talaga yung ano niya, yung build quality niya, especially with the metal frame. Yung weight niya, medyo may bigat siya. So, maganda sa kamay. However, medyo madulas siya. So, ayun. Kung hindi siya gagamitan ng case, medyo madulas siya. So, I would suggest na gumamit kayo ng case. Gumagamit ako ng case, by the way. So, ito, gumagamit naman ako ng case. Etong likod niya, ang maganda rito, ito madulas siya, pero good thing with this back is that hindi siya fingerprint magnet. So, siguro nakakatulong din na white siya, kaya hindi mo rin makikita. Pero yun nga problem lang madulas. So, ayun. Also, another thing is that itong phone na to is already IP68 and 69 rated. So, kahit malubog mo to sa tubig, maulanan, kahit na mabagyo or whatever, walang problema. So, pwede mo tong gamitin na pag mag-swimming ka or ano. Pero syempre, wag mo talagang ilulubog. Dahil yun nga, sabi nga ng ibang mga reviewers diyan, water damage is still not covered by warranty. Although at least you would have peace of mind na kung malubog man siya, kakayanin niya. So, ayun. So again, in regards with the screen naman, 6.83, 1.5K AMOLED display.
So, ayan. Ipakita ko lang sa inyo. Sobrang ganda. So, AMOLED display siya. Ayan. Sobrang bilis. Sobrang smooth. 120 Hz na rin yung kanyang refresh rate. Ayan. So, wala akong masabi sa screen. Siguro kung meron mang bagay na wala rito is yung hindi pa siya LTPO AMOLED display. Yung pwede bumaba na hanggang 1 Hz sa pagkakalam ko. Pero hindi naman siya big deal for me. Another thing is that by the way, yung screen nito sobrang liwanag din. Kahit na nasa labas ka, sobrang tirik ang araw, no problem. Wala kang magiging issue doon. Also another thing sa speakers. So, hindi ko alam kung nakagamit na kayo ng Poco lately. Pero, usually speaker nila pag tinotodo mo, umaabot ng, hindi ko lang kung kita nyo 400% lumalabas. So, ngayon yung speaker, yung sound quality ng speakers nito, solid. Wala akong masabi. So, maganda talaga. Maganda yung quality, malakas. Hindi siya tulad ng F8 Ultra na merong yung Bose na parang mini subwoofer. Pero for a phone na walang ganon, solid yung quality niya. Now, when it comes to dun sa pag tinodo mo yung volume, 200, umaabot na 400%. Tulad din sa M8 Pro, ang masasabi ko dyan, medyo parang gimmick lang siya. So, yes, lumalakas, pero hindi siya talaga 200 na meaning doble yung lakas or 400 na quadruple yung lakas ng volume. So, lumalakas siya, pero another thing is that even though lumalakas siya, yung quality medyo nag-suffer. So, kung ako tatanungin nyo, ang pinaka-best volume niya without the quality suffering is yung nasa 100% pa rin. Pero if you really need, at least, andyan yung option na to make it a bit louder at 200, 400%. Again, gimmick, it's not that loud. Pero at least it's there kung kailangan nyo gamitin. So, goods yun. Goods yung speaker nito. Performance, again, gamit ito is the Dimensity 9500S. Ayan. Kita natin. So, as you know, yung 9500, yun yung pinaka-top end na processor ni Dimensity ngayon. So, yun yung pinaka, nila. So, the 9500S is para siyang ginamit nila na a tier below nung current nila na 9500. So, even though may siya or parang medyo mas mabagal siya ng konti, sobrang bilis pa rin ng processor na to. So, pakita ko lang sa inyo yung AnTuTu score na nakuha ko during that time. Ayan, hindi ko alam parang baka baliktad yung nakikita nyo. Pero around 2.8 million yung AnTuTu score niya sa version 11 ng AnTuTu. So, yung iba, sabi nila umabot ng 3 million. So, siguro possible. Kung medyo, siguro nasa aircon kayo or malamig na bansa, ganun. Kasi usually yung temperature, malaking factor yan para do sa performance ng phone. So, ayun. When it comes to that, well, hindi ako gamer. Usually basic usage lang ako. Napabili lang ako nito dahil nga, yun nga sa early bird promo price. Sobrang mura ko siya nakuha before. And I want to be able to try like a flagship level phone. So, when it comes to performance, legit wala akong masabi. Sobrang bilis talaga. Everyday, lahat ng apps na gamitin ko, everyday usage, never ako naka-experience ng lag, never nag-hang. So, talagang mabilis. Wala akong masabi talaga doon. 12 gig ng RAM, DDR5 if I'm not mistaken. Tapos naka 4.1 UFS pa yung storage niya. So, as in talagang flagship level talaga na speed yun. Wala akong masabi doon. Now, when it comes to camera, so kung makikita nyo, dalawa lang yung camera niya. Isang 50 megapixel na main sensor and isang 8 megapixel na ultra wide sensor. Yung 50 megapixel niya is the Light Fusion 600 daw. Camera quality, maganda siya. Okay? Basically, kung i-compare mo siya sa mga other phones, as in talagang maganda naman yung quality, pero hindi siya singganda ng mga, as in talagang yung mga todong flagship level.
So, yun, nakikita nyo. By the way, may ilaw din pala siya. May nagano sa akin. So, meron siyang lights doon. Ayun, so, even though hindi siya talagang napakagandang camera, maganda pa din siya, kung tatanungin niyo ako. So, kung everyday lang naman, social media, video taking, panalo na siya. As in, talagang kung clarity ng video, this can take up to 4K. You can check yung shorts ko sa aking channel. Nag-upload ako doon ng video recording 4K and 1080p ng back camera or ng main camera. Yung front camera din, nag-video test din ako doon. So, makikita nyo doon kung gaano kaganda yung video quality niya. Ayun. So, also, ito, pupunta na tayo sa price. Back then, nung nirelease siya, ang price nitong phone na to is nasa 27,000 pesos for the 256 gigabyte variant and 29,000 for the 512 gigabyte variant. However, again, lately, kung medyo hindi nyo pa nababalitaan, nagtataasan ng presyo ng mga cellphone ngayon. Sabi nila, it's all because of AI, nagtataasan yung presyo ng RAM. And unfortunately, medyo malaki yung naging epekto nito sa mga presyo ng mga Poco ngayon, yung mga bago. So, imagine niyo from 27 to 29,000, tumalon siya ng 10,000 pesos. So, ngayon, ang 256 gigabyte variant nasa 37,000 na. And itong 512 gigabyte variant nasa 39,000 pesos na. So, with that having said, sulit pa rin ba siya? Well, kung ako, based sa presyo na kuha ko, kasi, yun nga, back then, ang price niya pa 27 to 29, so 29,000 siya. And, meron siyang early bird price and marami pa akong naging voucher. Nakuha ko siya at a very, very low price. Almost half of the price niya ngayon, around 37 to 39,000. Hindi ko na nasabihin yung exact price. So, if you'll be asking me with that price, sobrang sulit niya. So, talagang, as in, almost flagship level na lahat ng specs niya. The only thing na lang siguro na hindi kayang tumapat doon sa mga literal na flagship ngayon, like yung mga S-series saka yung mga iPhones, probably is the camera. Yun lang. Pero build quality, processor speed, panalo talaga. Ayun. By the way, hindi ko pala nasabi, yung last thing pala, yung battery nito also has an 8500 milliampere hour silicon carbon battery. So, yun pa, isa pa sa mga pros nito, legit, makuna talaga yung battery. Kung full bat ka ng umaga, sigurado hindi ka malolobat hanggang gabi. Aabot to hanggang kinabukasan. So, more or less usually mga 1.5 days. Saka kung medyo malakas ka gumamit ng phone mo. Pero kung hindi naman, kaya niya umabot ng 2 days. In regards with the charging, walang problema. 100 watts ang kanyang fast charging. So, less than an hour, mapupuno yan. Although hindi ko ginagamit yung 100 watt charger. Gumagamit ako ng Chuktek na 55 watt na power bank. And then, in turn yung power bank na yun kasi gina-charge ko rin sa power station ko na solar powered. So, ayun. Again, with the price na, sorry, medyo bumalik lang tayo, nag-backtrack ng konti. For the price na nakuha ko, sulit siya. Back then, pero sa ngayon medyo mahal na siya. Even kahit nagsisale ngayon nitong tulad ng past 7.7, medyo mahirap nang i-recommend. Although mas mura pa rin siya kung i-compare mo doon sa ibang phones. Pero hindi na siya yung parang flagship killer price na masasabi natin. So, ayun, again, sulit siya before with the prices before. Sa ngayon, okay lang. Still a very good phone. Kung gusto mo siyang subukan and you have the money, tignan mo if you think sulit sa'yo yung ano. Pero again, this is a very solid phone, especially with the price na nakuha ko siya. Hindi kayo magsisisi rito kasi talagang panalo siya. And I think na medyo magkatagisahan tong telepono na to.
probably a year or so. So, ayun lang. Again, salamat sa panonood and I hope you like the videos. Again, don't forget to subscribe, like, and comment. Again, kung meron kayong mga comment dito sa video or mga questions. And until the next video, salamat. Paalam.